Ina, 13 taon na ang nakalipas. Crispin? Basilio? Mga anak? Ina! Ako ito, si Basilio! Hindi! Hindi kita anak! Isa kang demonyo na nagpapanggap lamang na aking anak! Crispin? Basilio? Ina! 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 Ako ito! Gumising ka! Hindi! Itiwan mo ako! Kailangan ko na umuwi. Magluluto pa ako ng pagkain ng aking mga anak. Crispin? Basilio? Ina! Hindi niyo po ba ako natatandaan? Hindi! Lumayo ka sa akin! Ina! Ina, gumising ka! Ina, gumising ka! Ina! Hindi kayo magdalapas ng kahoy. Ito ang salapi. Tumayo ka San Diego at huwag nang babalik pa. Teka, parang si Senyor Ibarra yun ah. Iniligay ko ang aking mga mata, ang aking katauhan sa kanya, kung kaya't pareho kami nang nakikita. Ang pakay niya ay pagbabago, ngunit siya ay nabigo. At dahil sa mga pangyayaring di inaasahan, siya'y napilitang magdalawang anyo. Matagal na po kayo nawala. Hindi niyo po alam ang mga nangyari dito sa ating bansa. Meron na pong mga kilusan. Tangisimula na po silang ng bansa. Hangal kayong mga kabataan, nananaginip po rin kayo. Humihingi kayo sa Espanya ng pantay na karapatan. Pero ang hinihingi nyo ay kadena. Gusto nyo maging Kastila rin kayo. Pero hindi nyo nakikita, pinapatay nyo ang inyong pagkabansa. Ano ang inyong magiging kinabukasan? Isang bansang walang pagkatao? Ang lahat sa inyo ay hiram. Pati ang inyong mga depekto, mamamatay kayo bago dumating ang inyong kamatayan. Magandang gabi, Talis. Huwag nga ito magbenta ng mga alahas. Pasensya na ho, wala akong ayos lang yun. Gusto lang ipakita sa'yo ang aking bari. Opo, ako, bibigyan. Napakaganda naman itong banda. Magkano ito? Ito, bibenta ko sa'yo sa murang talaga. Salamat. Napakagandang pintas. Saan ang galing yan? Sana po ito. Nais ko sana ipagpalit ng kahit anong alahas dito, kapalit ng pintas na yan. Di maaari, Gino. Pagkat sana ko ito. Pasensya na po. Ayos lang. Sige, ako'y matutulog.
baril na ito makakamit ko ang hustisya. Mababawi ko ang kanilang inangkin. Ang aking lupain. Ang baril ko! Ang kwintas ni Tales. Mabuti pa ang pangasuhan sa Espanya. Napakaganda. Hindi tulad dito sa Pilipinas, pawang walang kwenta. Paano ba yan? Ako ang panalo. Simon, Bensay, haligay sumali kayo sa amin. Mga Ginoo, gawin natin mas mainam na larong ito. Kapalit ng hiyas ko, ang mga pangako nyo sa pagkakawang gawa, panalangin at kabaitan. Ikaw, Padre Sibila, 5 araw mo kakalimutan ang pagkakawang gawa. At ikaw, Padre Irene, kakalimutan mo ang kalinisan ng ugali. Ikaw, Kapitan, papatay ka ng isang bihag. Ngunit Ginoo Simon, ano napapala niyo sa inyo panalo? Marami. Dahil sawang-sawa na ako karirinig ng kabutihan. Iipunin ko lahat na nakakalat sa daigdig. Ikay may galit sa mga tulisan, hindi po ba? Wala sa tulisan sa bundok ang sama, kundi ang mga tulisan sa lungsod at sa bayan. Hindi ba't may panukalang gawing paaralan ng mga sabungan? Ipapasara ang mga paaralan para pasugalan. Magbibitiw na muna ako. May mga plano ako ukol dyan. Yun ay isang tahimik na pag-aalsa. Kahinahilalang hiling. Pakawalan ng matanda, hindi nila masasabing hindi ako marunong maawa. Isang bakasyon class. Ano ka nag-agree? Ganito, ganyan. Ikaw? Mabuti bigan, alain mo imbitahin ako ni Padre Camora. Pura ng tiyan. Daming magandang dalaga roon at gabi-gabi kasama ang mga sa kanila. Ganun ba? Nakilala kong katipan ng estudyante sa Musili. Ang pangalan niya, napakaganda niya at napakasubig na rin. Oh, si Kani, kamusta ang bakasyon mo? Mabuti. Liga na at magbukas mo tayo. Penitente, nagdaan mo ito. Ano yan? Bumuli na ako sa aking klase. At saka, Chico, hindi ako lumalagda ng kahit na namang hindi ko muna inaalam ang nilalaman. May lagda na rito ang dalawang Carabinero Celestial. Ano pang ikinatatakot mo? Kahit na, ibigay mo muna sa akin at babasahin ko. Hulin mo na lang uli mamaya. Totoo itong mahaba, nauukol sa pagdadala ng ganting mukha nila makaraig. Sa kasalukuyang pinag-aaralan ng Kapitan General, ang pagtatag natin sa Akademya ng Wikang Kastila. Mamaya na. Magsisimula ng klase ko. Diyan ka na. Hindi mo alam ang leksyon, ano? Tamad! Ang salamin na yun ng mga bagay na kapag tinignan may makikita mo ngayong refleksyon. Ito ang katanungan ko sa'yo. Kung ikaw'y bibigyan ng kaputol ng kahoy at masisinagan ng larawan ng mga bagay na nilalagay sa harap, saan bahagi mo ilalagay ang bawat isa? Marahil sa itaas. Stupido! Ang layo na sagot mo! Sa limit ko magawin kasama sa limit baboy. Ikaw, Placido, hindi kita tinatanong. Tumayo ka at ikaw ang sumagot ng katanungan ko. Dapat ang tawag sa'yo, Placidong Bulong. 15 araw ng liban, isa na lang magbabakasyon ka na. Ngunit, 4 na araw pa lamang akong liban. Tuwing liliban ka, ang katumbas nito ay 5 araw.
Ilan ba 5 makalima? 25 po. 3 beses na kita nahuli. Ilan ang 3-5? 15 po. Isa na lamang at lalabag ka na. Mamarkahan pa kita ni Sangguhit dahil hindi mo alam ang leksyon ngayon. Alisin niyo na lahat ng marka ko sa araw na ito. Aba at bakit? Hindi ko po maisip kung paanong wala rito ay makapag-uulat ng leksyon. Hindi ba pwede wala sa klase pero alam ang leksyon? Sige, ilagay mo na lahat ng guhit na gusto mo. Di na ako makatiis. Babalik doon. Sumpa ako ng pag-aaral. Oh, bakit ka nandito? Hindi ba't may klase ka pa? Hindi na ako papasok. Binaya ako sa harap ng buong klase. Pero anak, nangako ko sa iyong ama na papatapusin kita na abogasya. Ano na lamang sasabihin ko sa kanya pag nagkita kami? Nay, alis muna ako. Natalo na lang ako ng dagat. Nululusan lang ako bago ako bumalik ng pamantasan. Inong Simon, maaari mo ba ang tulungan makarating sa Hong Kong? Halika't samahan mo muna ako sa California. Selyero, asan ang mga pulbura? Nasa bodega po. Ang mga bomba, Nakahanda na po ang lahat. magaling. Ngayong gabi din pumunta ako kay Tanyente. At sabihin niyo ang kabesa, sasagot siya ng talis. Bakit po? May bago po bang nangyayari? Oo, sa dadating na linggo. Hindi pa po handa ang distrito. Akala ko po hihintayin hanggang Quaresma. Hindi natin sila kailangan. Dahil pag pinagpaliban na natin to, maaaring ikamatay ni Maria Clara. Sandali na lamang at makikita na rin ulit tayo. Himagsikan na naglayo sa'yo sa akin. Himagsikan din na maglalapit sa'yo. Nasa akin na ang tagumpay. Hindi na ako maaaring umurong. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Rene. Ang sabi niya ay, lahat daw ay tutol. Ngunit hinayaan niya ang kataas-taasang lupon ng paaralang primarya ang magdesisyon. Ngunit di naman kumikilos ang lupon na iyon. Sinabi ko rin yan kay Padre Rene. Ang sabi niya ay si Don Custodio, isang sangguni ng lupon na magdedesisyon. Paano kung laban sa atin ang desisyon? Yan din ay sinabi ko kay Padre Rene. Ang sabi niya ay, malayo na ang ating natamo. Nagawa na natin ang ating kahilingan ay may umang sa isang kadesisyonan. Ang sabi niya ay kung magagawa nating makilala o makipag-usap kay Don Custodio ay magagawa nating hilingin ang kanyang pagsang-ayon. So, paano paraan naman tayo makipagsilala sa kanya? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Rene. Ang insik na si Quiroga? O ang mananayaw na si Pepay? Tignan pa natin ang isang paraan. Maaaring si Ginoong Pasta ang pwede ba nating lapitan? Ang abogadong hinihingian ng tulong ni Don Custodio? Oo, siya nga. Isa siya sa mga mag-aral ng aking amain. Ang problema lamang ay kung paano natin siya lalapitan upang pag-usapan si Don Custodio na tayo'y paboran. Ngunit hindi ba si Ginoong Pasta ay may kalaguyong isang mananakit? Wala na ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalaguyo. Huwag ka na ang maarte. Isipin mo na lang ang magagawang kaginawa noon. Kilala ko ang babae, si Matea.
Hindi naman siguro masama kung susubukan natin ang parang hindi mahalin tingnan. Kakausapin ko si Ninong Pasta at kung ako'y hindi magtagumpay, subukan natin ang paraan ng ibang paraan. Marami na tama si Sagani. Kung gayoy, hintayin na lang natin. Isagani, nakita mo ba ang aking esposo? Hindi ko nakita si Don Tiburcio, Doña Victorina. Nais kong iparating sa kanya na papakailusin ko ang mga Gwardiya Sibil. Buhay man siya o patay, nais ko siyang makita sapagkat aabutin pa ng 10 taon bago ako makapag-asawang muli. Mag-asawang muli? Sino ang lalaki? Si Juanito Pelaez. Wala akong nakitang artista, Paulita. Ikaw lamang ang babaeng aking tinitingnan. Huwag mong sabihin sa iyong tingin na si Don Tiburcio ay nasa bahay ng amayin ko sa lalawigan. Hindi, Isagani. Saan ang iyong lalawigan? Ang sulok na iyon ng Pilipinas ay nabubuhay ako na tila prinsipe. Oo, Paulita, ang bayan kong yahoy iniibig ko ng higit sa lahat bago kita nakilala. At kung ikay magtutungo roon, ang bayan ko ay magiging ganap na paraiso. Isasama kita roon, Paulita. Di magtatagal at ang buong Pilipinas ay magkakaroon ng daang bakal at magiging madali na ang paglalakbay. Kailan? Kung ako'y matanda na? Di mo nalalaman kung ano ang magagawa natin sa loob ng ilang taon. Mga pangarap, Isagani. Pawang mga pangarap. Ang dinig ko'y marami kayong kaaway. Ang wika ng Tia Torina ay mananatili raw bosabos ang bayang ito. Ang iyong tiya ay isang hangal. Mayroon kami mga kaaway ngunit kami nagtatagumpay. Wala ka naman dapat ikatakot. Magiging tahimik ang labanan. At kung kayo'y mabigo? Alam mo naman kung gaano kita mahal, Paulita. Alam mo kung gaano ako kasaya kapag kapiling ka. Sa iyong mga mata, nakikita ko ang pag-asa. Walhati kay Don Custodio sa kanyang kautusan at sa lupa, pansit sa mga binatang may magandang kalooban. Bakit di binabura ni Don Custodio ang ating hindi? Walang nakakaalam yan. Di ba't marami na siyang tagumpay? Bakit hindi niya tayo inayaang magtagumpay? Di ba't maganda naman ang ating layunin? Alam niyo na ba na ang mag-aalas na si Simon ay nagulpi ng mga di kilalang tao? At ayaw daw nito magsalita, marahil ay nagbabalak magiganti. Sabi ng ilan sa bayan, mga praile daw ang may kagagawan. Sino ba naman sa atin ang may interes sa mag-aalas na yun? Na walang ibang nais gawin kundi samsamin ang salapi ng mga Pilipino. Kain na kayo. Sarap ng mga pagkain. Mabuti at nakarating ka. Si Juanito na lang pala ang ating hinihintay. Si Basilio na lang sana ang ating nangyayari sa halip ni si Juanito. Mukhang wala itong balak pumunta. Oo nga, dapat si Basilio na lang ang ating inanilangan. Isa pa, kapag nalasing natin si Basilio, ay maaari pa tayong makakuha ng detalye tungkol sa isang bata at isang mongha na nawawala. Para kay Don Custodio, ang panukalang sopas. Kay Padre Irene naman, ang lumpiang Shanghai. At ang tortang alimango ay sa mga praile. Pansit gisado para sa bayan. Hindi katulad ng pansit ng mga incheck, tayong tumatangkilik, silang nakikinabang. Parang pamahalaan natin yan.
Hindi dapat iaalay ang pansit kay Quiroga, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Dapat kay Eminencia Negra, kay Simon. Tignan nyo! Di ba yan ang paboritong estudyante ng vice rector? Masdan nyo, sa karawali si Simon ito makay. Ang busabos ng vice-rector na pinaglilingkurang Panginoon ng pamahalaan. Magandang hapon po, senyor. Maraming salamat po at ako'y nakalaya na. Opo. Maraming salamat po. Mamayang gabi ay may mangyayaring pista. Ilalagay ako sa gitna ng handaan. Ito'y magbibigay ng aliw, ngunit panandalian lamang. Pagkalipas ng 20 minuto, mawawala ang ilaw nito. At kapag inayos ang mitya, sasabog ang bomba. Ha? Hindi, kung ganun, hindi nyo na po pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Dahil pag ikay nakarinig ng putok, lalabas ang mga altelyero. Lahat sila ipupunta kay Cabezang Talis. At ikaw, dadalin mo ang iba sa bahay ni Quiroga. Andon ng mga baril at pulbura. Kami ni Talis, susubukan naming agawin ng tulay. Lahat ng mahihinay mamamatay. Lahat? Subalit, paano yung mga walang laban? Oo, lahat. Lahat ng mahihina. Kailangan natin magsimula muli. Dadanak ang dugo. Bagong lipunan na kahit kailanman hindi magpapaapi. Subalit, anong mapapala natin? Anong itatawag sa atin ng mundo? Pupuriin tayo ng daigdig. Subalit, anong pakialam ko dyan, senyor? Bakit ko kailangan lingapin ang mundong lumapastangan sa akin? Tama ka! Bumaba ka at kunin mo ang baril. Nasa taas ito ng tokador at ikay umalis. Salamat po, senyor. Na muli na lang po natin pagkikita. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Diyan na mga pare. Gandang gabi mga padre. Si Saigis at Cupido at ang padrino pa ang Kapitan General. Napakaswerte mong tao doon, Timoteo. Ha! Talagang ganyan, Bensay. Ayun na ang Kapitan General at ang kanyang ginang. Oo nga, teka at sasalubungin ko. Ang aking handog para sa bagong kasal. Maaari na ba natin hindi yung sila? Oo, bakit hindi? Maaari nyo na ilagay sa mesa. Napakaganda ng inyong yan. Oo nga. At tiyak na mamahalin. Nakasulat dito, Manete Cel Pares, Crisostomo Ibarra. Isa lamang yung biro. Isang masamang biro, isang pagbabanta mula sa isang taong matagal nang namayapa. Padre Salvi, kunin mo ito. At ano na ito? Si Ibarra. Siya ang nagsulat nito.
Sulat kamay niya ito! Ito rin ang kasiyahan, walang dapat ipangamba. Walang kwenta ang ganyang mga biro. Padre Rene, pakitaas ang mitsa. Lamang. Magnanakaw! Magnanakaw! Con los terroristas. And do the Harlem Shake.